Ang Brooklyn Nets star na si Kevin Durant ay ang greatest scorer mula sa kanyang henerasyon. Sa araw na ito mga kaibigan, laban sa Detroit Pistons, itong si KD ay pinaalala ito sa lahat kasama ang kanyang historic scoring stretch. Ang Brooklyn Nets ay na-trailed sa 17 points sa first half matapos nga na ang Pistons mga kaibigan ay nakapag-explode ng 35-21 sa first period. Sa labang ito, tanaw na ang Brooklyn Nets ay nasa daan sa blowout loss, ngunit itong si Kevin Durant mga kaibigan ay nag-took over at binuhay muli ang kuponang ito mula sa mga natitirang period dahil ang Nets ay bumawi kasama ang 44 points sa third quarter. At ito'y nagpapahintulot sa team mga kaibigan na hindi lamang nila tanging na-erase ang deficit na ito, ngunit kasama pa nga rin nilang nakuha ang kalamangan. Syempre, itong si KD ay ang nanguna sa daan sa mighty surge na ito. Siya ay umiscore ng 20 points sa final 3 minutes sa quarter. At dahilan sa pangyayari sa proseso mga kaibigan, itong si Kevin Durant ay gumawa ng kasaysayan bilang tanging unang manlalaro sa huling 25 seasons na umiscore ng 20 or more points sa final 4 minutes sa kahit anumang quarter. Oo mga kaibigan, tama ang narinig ng lahat. Kahit na ang kanyang mga kapantay na sina LeBron James at Stephen Curry ay hindi pa nga nagawa ang ganitong bagay mula sa kanilang respective careers. Sure enough, itong si Kevin Durant ay hindi rin naman ang tanging isa na siyang nararapat sa credit na ito sa pagkapanalo sa score na 124-121 laban sa Detroit Pistons. Habang hindi may tatanggi na ang kanyang third quarter run mga kaibigan ay ang naging catalyst para sa eventual win na ito, itong si Kyrie Irving naman ay nararapat rin sa iilang recognition. Kasama ang buong teammates na siyang nahihirapan offensively, itong si Kyrie Irving ay naging napakalaking bagay rin sa pagkapanalo na kung saan tumulong nga itong bumuhat sa load mga kaibigan na pinapasa nitong ni Kevin Durant at nakapagtapos ng 38 points habang itong si KD ay nagkaroon ng 43 points overall. Ang dalawa ay naging unstoppable na kung saan nakapag-combine nga ito para sa 81 points para sa Nets. Si Durant ay naging 14 out of 22 mula sa field, kabilang na nga rin dito ang 3 out of 5 mula sa deep. Habang itong si Kyrie ay naging efficient rin mga kaibigan na naging 13 out of 23 shooting at naging 5 out of 10 mula naman sa 3-pointers. Sa kabilang banda naman, kasama ang kanilang 126-110 blowout win mga kaibigan over sa Toronto Raptors na ginanap sa Scotiabank Arena. Ang Warriors ay pinutol ang kanilang 0-3 road trip at nakuha ang unang pagkapanalo sa panahong itong si Stephen Curry ay wala sa lineup. Ang focus mga kaibigan ay nagtungo lahat dito kay Jordan Poole kasama itong si Curry na wala para sa mga susunod pang 2 linggo. At ngayon, itong si Jordan Poole ay nagresponde kasama ang kanyang career high sa Canada. Si Poole ay nakapag-recorded sa kanyang unang 40-point game mula sa kanyang career at nakapagtapos kasama ang 43 points na kung saan patuloy nga itong naitama ang kanyang stride sa buwang December na ito. Sa katunayan, sa loob ng siyam na laban, itong si Jordan Poole ay ngayon nakakapag-average na ng 26.7 points over sa siyam na laban sa buwang ito. Hindi rin siya nag-iisa mga kaibigan dahil itong si Klay Thompson at Draymond Green ay umiskorin ng 17 points each. JaMychal Green na nagbigay sa Golden State Warriors ng 15 points at Kevin Looney kasama ang 11 at 11 rebounds. Maging nakapag-recorded rin ito mga kaibigan ng back-to-back double-doubles para sa unang pagkakataon mula sa kanyang career. Ang Warriors sa ngayon ay napapanghawakan na ang 15-16 win-loss record at naging 3 out of 14 mula sa road trip. Ito ang kakailanganing isa ng Golden State Warriors. At itong si Jordan Poole ay naipakita mga kaibigan kung bakit inabot ng Warriors dito sa kanya ang napakalaking check sa offseason. 2 gabi ang nakalipas ang pagkatalo ng Warriors mula sa road laban sa Philadelphia 76ers. Itong si Poole ay nakapag-put up ng 21 sa kanyang 29 points total sa second half. Anumang lakas ang kanyang ipinakita nitong nakaraang 2 huling laban nila mga kaibigan ay naidala pa nga rin niya ito patungo sa Toronto.
itong si Paul ay naging focus lamang ang pagiging more consistent, maging efficient at makapaglaro sa mas mahusay na pace. Na ayon pa nga sa kanya, check, check, and check. Ito ang eksaktong bagay na kanyang ginawa. Nang sa gayon mabasag nga niya ang depensa ng Raptors gamit ang kanyang bilis, ngunit napanatiling kontrol ang sarili. Kasama na nga rin dito ang makontrol ang rhythm mga kaibigan mula sa long distance. Ang numero ay hindi nagsisinungaling. Overall, itong si Jordan Poole ay nakapaglaro ng 35 minutes at umiscore ng career high 43 points habang naging 14 out of 23 nga ito mula sa field na mayroong 5 out of 11 sa 3-pointers at nagkaroon ng 10 out of 11 sa free throw line. Nang maset nga niya ang panibagong career high sa 39 points, itong si Jordan Poole ay naging 13 out of 18 mula sa field na mayroong 5 out of 8 mula naman sa long distance. At nagawa rin niya mga kaibigan ang 8 out of 9 mula sa kanyang free throw attempts. Sa halftime, itong si Jordan Poole ay ganap nang nakuha ang 25 points sa kanyang 8 out of 12 mula sa field at mayroong 3 out of 6 mula naman sa 3-pointers. Matapos ang tatlong quarters, ang puntos na nagawa nitong ni Jordan Poole ay nagtungo na sa 34 points. At ang kanyang unang tira sa fourth quarter mga kaibigan ay naitied na nga niya ang kanyang previous season high sa puntos. Hindi sa nagmamadali itong si Jordan Poole, ngunit ang labang ito ay nagtungo talaga sa kanya at ang lahat sa Warriors mga kaibigan ay inaasa nga ito para sa kanya na siyang nakapaglaro sa tamang pamamaraan. Siya ay perpektong nakakapaglaro sa point guard spot at ipinakita kung bakit siya ay isang 5-level scorer. Isang bagay mga kaibigan na nangyaring muli ang inaasahan nitong ni Stephen Curry. Naging maganda rin ang bakbakan mga kaibigan sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng Washington Wizards. Sa labang ito ay tinalo nga ng Lakers ang Wizards sa score na 117-119. Nanguna sa scoring sa Washington, itong si Bradley Beal na mayroong 29 points at 3 assists. Tumulong rin itong si Kyle Kuzma na mayroong 22 points, 16 rebounds, 2 assists na mayroong isang steal at mayroong isang block. Kristaps Porzingis na mayroong 21 points, 11 rebounds, 5 assists at mayroong 2 steals at mayroong isang block. Ngunit hindi nga ito naging sapat para malampasan nga nila ang Los Angeles Lakers dahil naging mainit mula sa mga huling minuto itong si Thomas Bryant at siya ay nakapagtapos sa laban ng 16 points, 10 rebounds na mayroong 2 assists. Samantalang naging malaking bagay rin itong si Lonnie Walker IV na mayroong 21 points, 3 rebounds at mayroong isang steal. Nanguna itong si LeBron James para sa Lakers na mayroong 33 points, 7 rebounds, 9 assists. Kabilang na nga rin ang paglalarong ito mga kaibigan. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told.